Ang pag-uusapan natin sa umagang ito ay pinamagatan kong living or standing in a firm foundation. Pundasyon ay napakahalaga. Sa pagbibuild ng bahay, kailangan ang pundasyon ng ating bahay ay matibay. Para makatulog tayo ng mahimbing, dumating man ang iba't ibang bagyo, alam natin na hindi magigiba ang ating bahay. In education, K-12 ay pundasyon din. Ibig sabihin, napakahalaga itong K-12 na ito, yung pag-aaral ng mga bata. Dahil ito yung magiging pundasyon nila para maka-cope up sila pagdating ng college, pagdating ng pagtatrabaho. In a relationship, ganon din. Bago bumuo ng isang pamilya, kailangan maganda ang pundasyon ng couple. And of course, in our spiritual life, kailangan din ang pundasyon natin ay malinaw sa atin. Kasi napakahalaga na alam natin kung ano yung pundasyon natin upang sa ganon, hindi masayang yung ating panahon. Sa sandaling ito, ang ating Panginoong Jesus, tinuruan niya ang kanyang mga disciples. In verse 24, sabi po niya doon, "Therefore, anyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock." Doon sa binasa kanina ng ating liturgy ay may dalawang pundasyon na ating pag-aaralan. At habang nakikinig tayo, titingnan natin ang ating sarili kung saan tayo doon. Kasi huwag nating hahayaan na lalabas tayo dito na hindi sigurado yung pundasyon ng ating pananampalataya. So, dalawang pundasyon ang ating pag-aaralan. And then, how the people or how His disciples react on Jesus' teachings. Ganon din tayo. Paano ba tayo magre-react mamaya pagkatapos nating marinig ang kanyang turo sa umagang ito? Nakita natin, okay, sige. Kapag nakita natin yung therefore, that is conclusion. That is a conclusion statement. At saan niya nakuha yung conclusion na yon? From chapter 5 to chapter 7 of Matthew. Yan. At doon, tuloy lang natin, okay lang? Doon, ano ba yung tinutukoy niya sa chapter 5, chapter 6, hanggang chapter 7? Ito yung tinatawag na the Beatitudes. Yung itinuro ng ating Panginoon sa bundok. Na kung saan ay sinasabi doon, hindi na natin kailangang i-discuss lahat kasi ito ay nai-preach na ng ating pastor, that we are the salt and the light of this world. That we have to fulfill the law. That we have to love our enemies. Okay? At ano pa ang sinasabi doon? Giving to the needy. Yan. And the Lord's Prayer. Doon sa Lord's Prayer, nandun yung fully dependent ang bawat isa sa Panginoon. Bawat pangangailangan ay dapat didepende tayo sa ating Panginoon. Forgiveness and seeking God's kingdom. So, doon sa mga sinabi niya iyon, sinasabi ng ating Panginoon, therefore, ang sabi niya, anyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man. The first builder is
Yan. Ay, baliktad. Tama ba? Yan. The first builder is the wise builders. Yan. So habang pinapakinggan natin ito, titingnan natin kung tayo nga ba ay kasama dito sa mga builders na ito. Anong sinasabi doon? The wise builders o the wise builder builds on rock. Nakatayo. Okay? Sa rock. At sino yung rock na sinasabi diyan? Christ teaching. Or Christ Himself is the rock. Nabanggit na yon, no? Christ Himself is the rock. And when we build our faith in Christ Jesus, we are standing firm against life's storms. Hindi lingid sa bawat isa na araw-araw ay nakakaranas tayo ng mga life storms. Ano-ano nga ba itong mga life storms na ito? Minsan ay natural na storm, di ba? May bagyo sa ating bansa. Bakit ang dami-daming bagyo sa ating bansa? Kasi nga, we are located near the equator. Ang tawag sa atin ay tropical country. Kaya pagdating ng panahon ng habagat, talagang nakakaranas tayo ng iba't ibang bagyo. Minsan ay mga super typhoon. At talagang maraming nasasalanta, maraming nawawalan ng buhay, maraming nawawalan ng trabaho, lalo na ang mga magsasaka. In our spiritual life, we are also experiencing storms. Ano-ano ang mga ito? Siguro, we will, sabihin natin itong mga storms na ito ay life's challenges or challenges sa ating buhay. As a Christians, huwag nating titingnan na isang problema, kundi ito ay isang opportunities and challenges that we have to face. And thank God, nakatayo tayo sa matibay, matatag na pundasyon. At sino yon? Ang ating Panginoong Jesus. Kung saan tayo nakatayo, we are secured. We are at peace. Because we know that the one who is holding us is powerful. The one who is holding us is all-knowing God. Alam niya ang lahat. And He is in control of everything. Kaya when we experience challenges, hindi tayo nag-iisa. Meron tayong kasama. Yon ang ating Panginoong Jesus. So ano-ano itong mga challenges na ito? Minsan, sa health natin. Okay? Kapag bata-bata pa, okay pa, no? Parang stable pa ang ating kalusugan. Pero pagtuntong natin ng 50, ayan na, nagsisimula na ang mga, lumalabas na ang mga sakit na kung saan ay, bakit? Hindi naman ako ganito-ganito. Yung pala, dahil sa ginawa mo nung bata ka pa. Ibig sabihin, bata pa lang, dapat tama yung ating lifestyle. Para pagdating ng 50, 60, 70, makakain pa rin tayo ng masasarap na pagkain. Pero pakunti-unti lang. So, ibig sabihin, yung pundasyon ng ating health ay mahalaga. Dapat tama yung pundasyon ng ating kalusugan. Para sa ganon, ma-experience natin o marating natin yung 90. Tulad ni Mama, no? Bakit? Kasi nung bata siya, pulos gulay ang kanyang kinakain. Ayan, pumunta na naman tayo sa gulay. Pag bata ngayon, pagka kaharap ay gulay, what's that? So hindi dapat masunod ang ating mga anak. Kailangan pilitin natin silang kumain ng dapat para humaba ang buhay. Ayan. So, about health. At kapag wala tayong naipon, anong gagawin natin? Maglo-loan tayo. Diba? Para maiwasan yon, tama dapat yung pundasyon
ng ating living. Okay? Dapat healthy living tayo. Kasi ang hirap. Sa ngayon, kapag ipasok ka sa hospital, naku po, ang hirap. Sasabihin mo na lang, iuwi mo na lang ako. Kasi ang mahal naman dito. What else? Sometimes, relationship. Broken relationship. Na maayos naman yung pakikutungo ko sa kanya, pero bakit biglang nagbago? Sometimes, financial problem. Hindi ko alam. Sa sandaling ito, iniisip na naman natin, ano na naman kaya? Saan ako kukuha? Saan kami kukuha ng aming kakainin next week? Saan kami kukuha ng allowance? Lahat ng mga yan ay alam ng ating Panginoong Jesus. At ang sabi niya, when our faith is standing on Jesus Christ, hindi tayo matitinag. Yes, minsan bumabagsak tayo. Minsan nadadapa tayo. But praise God, He is always there to help us to stand again. Because our God, yung pangako ng ating Panginoon sa atin, He will never leave us nor forsake us. Sa lahat, ang galing, no? Nakatuon ang mata ng Panginoon sa bawat isa. Dahil mahal niya ang bawat isa. Lahat ng detalye ng ating buhay ay alam niya. At nakikialam siya. Dahil mahal niya ang bawat isa. Stability in chaos. So nasabi ko na kanina, magkakaroon tayo ng katatagan despite of these challenges, despite of this chaos. Natural man yan, o minsan dahil din sa kagagawan natin, pero kung nare-realize natin na dahil sa kagagawan natin, God is disciplining us. Hindi niya i-allow na magpapatuloy tayo sa ganoong gawi. Kaya dinidisiplina tayo. Ang magulang, dinidisiplina ang mga anak dahil mahal nila ang kanilang mga anak. Kung alam natin na mali ang ginagawa ng ating mga anak at hindi natin sila kinokorek, we don't love them. Ganon din ang ating Panginoon. And next, accountability. Yes. Ang pagkakaroon ng stable o tinatawag nating firm foundation in our spiritual life is not a group. It's not a family. But it is an individual. Individuals are responsible for their spiritual foundation. Hindi ibig sabihin na kapag ang tatay mo, ang nanay mo ay Kristiyano, automatic ikaw ay Kristiyano. This is a personal relationship to God. Kaya nga, may mga testimonies ang mga anak ng mga pastors na kung saan ay, oo nga no, akala ko kapag pumupunta na ako sa church, kapag ang magulang ko ay Christian na, ay automatic Christian na ako. Hindi pala. This is a personal relationship to God. Okay? At sinasabi doon, anyone, sino man ang nagpa-practice o gumagawa ng katuruan ng ating Panginoong Jesus, he is or she is a true disciple. Are we a true disciple of Christ? Are we living our identity as Christian? Kapag sinasabi natin na tayo ay anak ng Diyos, dapat we act as a child of God. We act as a child of God. Okay? And then, consequences. Ano yung consequences? Kapag sinusunod natin ang kanyang salita, we act as a child of God. Sabi doon,
the builder endures. The builder endures. Minsan, nawawala tayo sa church. Minsan, hindi natin nagagawa yung mga pinapagawa sa atin. Pero alam nyo, ang Diyos, hindi nagbabago. Tulad ng sinabi nga ng song leader natin kanina, nagbabago yung ating feelings. Nagbabago yung ating commitment. But God's commitment to us ay hindi nagbabago. Nung sinabi niyang, mamahalin kita, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan, hindi yon magbabago. Kaya magugulat tayo, nakikita natin ulit ang ating kapatid. Siya na mismo ang magsasabi, babalik ako sa Panginoon. Why? Because the one that we have will never leave us. Yung pangako niya na, ako ang magiging driver. Ako yung magiging kasama mo lagi. Na kahit hindi mo na ako pinapansin, na kahit minsan ay patuloy ka pa rin gumagawa ng ayaw ko, hindi ako magbabago. Iyon yung tinatawag nating unconditional love. See? And that unconditional love ay patuloy nating nararanasan ngayon. Because of His grace, because of His love, because of His favor, na kahit hindi tayo ganon ka-consistent doon sa ipinapagawa ng ating Panginoon sa atin, alam niyo yun, yung nararanasan natin yung protection niya araw-araw, nararanasan natin yung blessing niya araw-araw, nararanasan natin yung goodness niya because our God never fails us. Is always true to all His promises. Yun yung unang builder. Belong ba tayo sa wise builders? Pangalawang builder. Okay. Sinasabi ko kanina, tinitingnan ko pa rin yung notes ko. Ayan. Ito, the strong foundation. In 1 Corinthians 3:11, ano sabi niya? For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Nakakalungkot lang minsan, maraming mga hindi ina-acknowledge, hindi kinikilala that Jesus Christ is the strong foundation, the ultimate, the absolute foundation of faith. Na sinasabi nila, ako yung pundasyon. Which is very, tawag dyan, nakakatakot na ngayon. May mga group na kung saan ay, ito yung pundasyon nila. Minsan ang iglesia ang pundasyon nila. Minsan tao, maraming nawawala. Praise God. Nandito tayo sa tamang track. Nandito tayo sa tamang pundasyon. Ang pundasyon na yon ay ang ating Panginoong Jesus. In Proverbs 10:15, sabi niya doon, when the storm has swept by, the wicked are gone, but the righteous stand firm forever. Who are the righteous? The one who put their trust to Jesus. The one who believe Jesus. The one who practice Christ's teaching. Those are the righteous. Okay? Next. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. Alam natin yung sand, no? Wala siyang stability, hindi katulad ng rock. Okay? The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Anong klaseng pundasyon ang sinasabi dito?
foolish builder. Sinasabi ng ating Panginoong Jesus, this builder built on sand. Meaning, ano ba yung sand? Worldly wisdom. At ano ang magiging effect nito o ano yung magiging consequences kapag ang builder na ito ay nakatayo sa worldly wisdom, crumbling under pressure, or it will destroy or crush. Sino-sino itong mga foolish builder na ito? They are merely hearing the word of God and not apply. So hindi pala basehan na just hearing the word of God ay okay na ako. We have to apply it. Christ is not the founder of their faith. Very clear. Kung hindi si Kristo ang founder ng ating faith, kung iba ang founder ng ating faith, we belong to the foolish builder. Ano ba itong tinatawag na worldly wisdom? In the New Testament, itong mga worldly wisdom ay ito yung mga taong self-feeling nila righteous sila. At tinutukoy sa Bible in the New Testament are the Pharisees. Yung bang feeling nila sila yung tama. At wala silang ibang nakita sa iba kundi ang mali. Mali ka, judging others. Okay? Focus on accumulating riches rather than eternal life. Meron din sa Bible, the rich man. Okay? Na kung saan ay talagang nung sinabi ng Panginoon na ganito, ibenta mo yung ganito, hindi niya ginawa. Kasi mas focus siya sa kayamanan. At alam natin, maraming mga tao ngayon talaga naman nakafocus para magpayaman ng magpayaman. Hindi ko naman sinasabing mali. Pero dapat ano ang priority natin? Ano ang priority natin? Love for the world attraction. At ang number one na ginagamit ngayon ay ang social media. At marami ang nasisirang kabataan because of this tool, gadgets, technology. Maganda ang technology, pero dapat gamitin natin. Dapat tayo yung master ng technology na ito. Hindi yung technology ang magiging master natin. Okay? So, pag sinabi natin worldly wisdom, yung karunungan ng mundong ito. Minsan, yung mga iba, ginagawa nilang tama ang mali. No? Tama ito eh. Ito yung nararamdaman ko. Ito yung rights ko. You have to respect my rights. You have to respect my decision. Pero yun ba ay nakaangkla o akma sa salita? So sa ating pamumuhay, kailangan palagi natin titignan, ito ba ay naaayon sa salita ng Diyos? At ano ang consequences nito? Destruction, eternal condemnation. From the two types of builders, saan tayo? Saan tayo sa dalawang builders na ito? And then, in verse 28 to 29, when Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching, because he taught as one who had authority and not as their teachers of the law. Namangha. Namangha ang mga tao sa kanyang katuruan. Nang pakiramdam nila, meron siyang authority. And totoo, Jesus Christ has the authority. In Psalms 103, verse 19, and Isaiah 46:10, sinasabi doon that God's supreme authority over all. Our God is a sovereign God. He has the authority.
And if He has the authority, He can do all things. Even us. Kung babalikan natin yung dati nating buhay, mamamangha ba tayo sa ginawa ng Panginoon sa atin? Magtataka ba tayo paano tayo binago ng ating Panginoon? Because of His power. Because of His authority. Because of His sovereignty. Hindi lang sa ating buhay. Even yung sitwasyon ng ating buhay na kaya niyang ayusin ang lahat-lahat. Because He is the powerful. Ang sabi ko, wag lang tayong ma-amaze sa pagtuturo o sa naririnig nating sermon ng ating pastor. Kundi, we have to recognize Christ's authority. When we recognize Christ's authority, kapag nangusap ang Panginoon na, ang dami kong lapses, ang dami kong pagkakamali, na-realize ko na hindi pala si Jesus Christ yung pundasyon ng aking pananampalataya. Nang akala ko, siya. Dahil every Sunday, pumupunta ako sa church. Pero blurred. Hindi clear yung aking salvation. Hindi clear kung sino nga talaga ang pundasyon ng aking pananampalataya. At this moment, we have to check. Clear ba na si Jesus Christ ang pundasyon ng aking pananampalataya? Did we accept Him as our Lord and personal Savior? When accepting our Lord as our personal Savior, Christ is living in us. At alam mo yon, mamamangha ka na lang, magugulat ka na lang, nagagawa ko na pala ito. Nakatayo ako hanggang ngayon. Nagagawa ko yung mga bagay na dati hindi ko nagagawa. Why? Because the Holy Spirit, the one that we accepted, is working. Yun kasi yung pangako niya eh. He is working. Patuloy na kumikilos ang banal na Espiritu. So when we realize na hindi pala siya yung pundasyon ng ating pananampalataya, right now, we have to repent. Ask God's forgiveness. Nang akala ko, nakatayo ako sa matatag na pundasyon. Yun pala, pumupunta ako sa church dahil lahat na ng members ng family ay pumupunta, ako na lang. So I have to go. And then, trust God. Don't trust anyone. Huwag na tayong magtiwala doon sa dati nating paniniwala. Huwag na tayong magtiwala sa mga sabi-sabi. Magtiwala tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat yun lang. Doon mararanasan natin ang tunay, ang pundasyon na kung saan ay pantatag na pundasyon. After trusting Him, we have to surrender. Surrendering our lives to God. I surrender everything. Kung may mga bagay na ginagawa natin dati, sabihin natin sa Panginoon, Lord, I surrender. Pagkakatiwala ko ito. At hindi ganon kadali. It takes a process. At wag tayong mag-give up. Because God is working when we surrender. Magugulat ka na lang, hindi ko na ginagawa yung dati kong ginagawang pagsisinungaling. Yung dati kong ginagawang di pagsunod sa aking magulang. Why?
Dahil na-realize mo na hindi ka pala sumusunod sa Diyos. And then of course, nandoon yung nagmamature tayo. And in maturing, nandoon yung pag-a-attend natin ng Bible study, pag-aaral ng salita ng Diyos, pag-a-attend ng worship service, prayer, dapat nakikita sa atin. Okay? Life application. Let's evaluate whether our life is built on biblical principles or worldly wisdom. Ang Diyos at tayo lang ang nakakaalam kung ang buhay ba natin ay nakaangkla sa ating Panginoong Jesus. Seek spiritual stability. After na ma-realize natin, oo nga, sure na sure ako na ang aking pananampalataya ay nakaangkla sa ating Panginoong Jesus. And let's continue. Let's continue seeking spiritual stability. Anchor ourselves in Christ's teaching. Napakahalaga ang salita ng Diyos. Sa ngayon, ang dami-dami mga katuruan ngayon na kung saan ay yun ang ginagamit. Nakakalungkot lang, ang salita ng Diyos ay ginagamit din as a venue of doing evil. Kaya, ang sabi doon sa chapter 7, magbantay tayo. May warning ang Panginoong Jesus doon na beware sa mga false prophets, sa mga false teachings. At sinasabi doon, hindi lahat na nagsasabing, Lord, 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 ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. At sasabihin pa nila, di ba nag-evangelize kami nito? Di ba ginawa namin ito? Pero ang sabi niya, lumayo kayo sa akin. Ang sakit, no? Ilang years na tayo na naglilingkod, ilang years na tayo na pumupunta sa church, pero vague, hindi tayo sure kung ang pundasyon natin nga ba talaga ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya, wag nating hayaan mamaya, kung medyo alanganin ka sa pundasyon mo, just approach us. Ano ba yung gagawin ko para sure ang aking pundasyon? Approach our pastor. Para magiging sure ang ating salvation. And lastly, ano po ang sabi ni Charles Stanley? Our stability comes not from our own strength, but from the rock-solid foundation of Jesus Christ. Our rock-solid foundation is Jesus Christ. He alone, our sure, firm foundation. So sa umagang ito, let's reflect. Sino ba yung pundasyon ng aking pananampalataya para hindi masayang yung paglilingkod natin? At napakasakit na sabihin sa atin, hindi kita kilala. Ha? Ang sakit nun. Kailangan maging sure tayo sa ating pundasyon. Thank you. And God bless us all.